Alright, hello me. Welcome to your reading. So this time, video tayo para maiba naman. Okay, so yan. Lagay lang muna natin siya dyan. And the crystal. So ito yung gold yung pinili mo. So let's start with your career, Minami. Okay? This is your reading this month, especially ngayon kasi blood moon. So this is a time for you to renew your energy and also tanggalin na yung mga unnecessary, yung mga hindi na kailangan na yung mga hindi na nagwo-work na mga bagay-bagay sa paligid mo, yung mga worries mo and all. Okay, so stay ka lang dyan while binabalasa ko yung baraha. So this is your general career reading me. Knock please 3 times. Thank you. Alright, me. So, dito tayo sa iyong career. Oh, very nice. Oh, 10 of spades. So, wait lang. Buksan muna natin yung 5 of... 6 of diamonds. Ay, alam mo, ang ganda nitong set mo, Mi. Itong general reading mo. As you can see, lahat, most of them are red. Nag-iisa lang yung black dito, which is 10 of spades. And 10, this is completion. So, ibig sabihin, nasa point ka na ng life mo na, ay, tama na to. Ganyan. Ayan o. In numerology, 10 is endings and new beginnings. So, when it comes to your career, kung nasa point ka ng career mo na, let's say, gusto mo na mag-resign, then this is the sign to resign and start something new. Kasi kung hindi naman mo na gusto, let's say, no, sa estado ng career mo ngayon, like, you are planning to change your career, then this is the best time for you to do that. And timing lang siya kasi today nga is blood moon. So, itong maganda yung energy na pwede niyang maibigay sa'yo, sa ating lahat. Itong energy, this is the energy
of letting go kasi nasa Virgo sign yung blood moon. So Virgo kasi earth element. So kung magdedesisyon ka, kailangan magmula sa araw na to, kung let's say i-let go mo na lahat ng mga negativity sa life mo, then go for it, then do it, na talagang may paninindigan ka na yun na talagang gagawin mo. Ganyan. And you have the Joker. The Joker here, this is beginning. May mga simula na kailangan mong let's say example, no? Kung gusto mo nang i-continue or i-push yung negosyong nasa isip mo, or mag-iipon ka this year, ngayong month mo naiisip na mag-iipon ka, then go for it. Ayan, no? Lahat naman ng ginagawa mo is out of love. And ang sinasabi din dito sa baraha mo na kailangan i-prioritize mo din yung self mo ngayon, no? Prioritize yourself, your love for yourself and your family, kasi mas maganda yung magiging takbo ng career mo pag mas inuna mo to compare dito. So unahin mo to love yourself para mas maganda din yung pasok ng pera sa'yo, mas maganda din yung pasok ng blessings sa'yo. 5 kasi to eh. And then, good thing kasi red to eh. And you have 8 of hearts here. So, this is a sign na may ano pa pala dito, 4 of hearts. Huwag mong ikulong yung sarili mo sa mga what ifs. Ay, diba? Nasabi ko na din yan sa'yo. So, ngayon, maganda yung career. Okay naman siya. Kung, yun nga, if you are planning to change, or let's say, mag-abroad ka, or mag-business ka, sige lang, go lang. Ang advice nga sa'yo is may mga bagay-bagay na kailangan matapos para may magsimula ulit. Ganon. Okay, so tingnan natin sa yung tarot. Alam, matagal ko itong hindi ginagamit, itong tarot card na malaki. Oh, sorry. Diba, may pa-music tayo dito para naman ma-relax ka ng very light. Okay, mag-shuffle lang tayo. I-move muna natin siya dito. Tingnan natin kung ano pa yung mga pwede mong gawin sa career mo, sa mga katrabaho mo, sa sarili mo din, businesses, lahat ng pangkaperahan. Knock me. Thank you. So your first card, the Justice. Page of Cups. Oh. And 3 of Pentacles. Alright, so sa set na to yung questions natin regarding sa career mo is ano pa yung mga pwedeng mangyari.
sa career mo moving forward. Anything can change, pero ito yung possibility na mangyari in the nearest future. So, meron tayo ditong justice card. Possible sa career mo may mga documents kang, let's say, pipirmahan. Siguro, may iisipan mo po in the near future magbago ng career, mag-shift ng career, magpunta sa let's say, sa ibang company, sa ibang bansa, kung you are planning na mas palaguin pa yung pera mo, yung ipon mo. So, meron kang the justice card dito. Ayan, documents, legal documents, contracts, job contracts, ganyan. Yan yung the justice. And you have the page card here, Page of Cups. So, this is the energy of you thinking na, ay, what if gawin ko to? Ay, i-push ko kaya yung ganito? Ay, magganito kaya ako? Ay, lumipat kaya ako? Ano kaya? Yung ang dami mong thinking. Kung makikita mo tong lalaking to, naka-focus lang siya dito. So, whatever your goal is regarding sa career and sa finances mo, kung ano yung feeling mo na mas makakabuti sa iyo, then go for it. Pero make sure na siguraduhin mo na yung ginagawa mong desisyon is makakabuti para sa lahat and makakabuti para sa iyo. Okay? Ayan. And you also have 3 of Pentacles dito. So, may mga business, ang tawag dito, yung parang business meetings, yung mga pag-uusap, ganyan. So, example, no, posible mo ring i-push yung business, or may pwede kang mahanap na business partner na pwedeng mag-invest sa naiisip mong negosyo, or sa family mo, within the family, or sa friends mo. Kasi since this is Pentacles and career yung ating pinag-uusapan, ito ay merging. Kumbaga sa business partnership, pag-uusap, let's say in the long run, or sa katrabaho mo, may ma-meet ka na business minded, tapos gusto niyang mag-open kayo ng business together, ganyan. Or kung sa trabaho man, may pwedeng tao din sa iyo na mag-invite na, uy, may nakita ako magandang opportunity dito, magandang company, tara, try natin mag-apply, yung ganun. May mga pamamaraan naman yung universe, si Lord, para ibigay yung mas nararapat sa'yo at that moment. Okay? And then moving forward, kasi nearest future to. Okay? So, confirm pa natin. Oh, see? Ayan, oh. So, the Justice card is confirmed by the 8 of Pentacles. So, continue working on your goals and dreams sa trabaho mo at sa finances mo this year. Especially ngayong buwan talaga, kasi this is the energy of renewal eh. So, kung may mga gusto kang i-manifest, yung manifestation mo sa trabaho mo, na sana ganito, sana ganyan, sana mas maging stable na, go for it. Work hard on it. Tapos, i-continue mo lang. Kung ano yung goal mo ngayon, sige lang. Ipagpatuloy mo lang. Wag kang mag-entertain ng mga negativity. Wag kang mag-entertain ng mga hindi kailangan entertain. Goal ka lang. Dapat goal-oriented ka. Mag-focus ka lang dito. Okay? So, let's try sa Page of Cups. Alright, so we have 10 of Wands. Ayun o. So, lahat ng goals mo, na iniisip, sana makapag-desisyon ka na 100%. Huwag mong isipin yung mga, hala, what if hindi mag-succeed? Hala, what if ang pangit pala ng company na yan? Hala,
Hala yung ganito, hala yung mga ganun ba? Yung mga masyado nating overthink yung mga yung nearest yung future, masyado nating wag mong masyadong i-entertain yung ganyang thoughts na what if ganito, what if ganyan, what if hindi mag-succeed. Kasi you are not yet fully okay. Parang nasa process ka pa ng healing. Ayun o, 10-10. Ayun o. More in your card is 10-10. So, ibig sabihin, may mga kailangan ka na talagang tapusin at baguhin sa sarili mo, sa mga taong pinili mo na hindi ka naman pinili, sabihin na natin. 'Di ba? So, this is your time talaga to let go and to make sure na kung ano yung decision mo ngayon, yun na talaga yun. Hindi lang sa finances tsaka sa career mo, pati na rin yung ibang aspeto sa life mo. Okay? So, let's confirm the Three of Pentacles. Ayan, Ace of Sword. So, in the long run and in the near future, may ipaparealize pa sa'yo yung universe at marami ka pang marirealize, and may mga offers din sa'yo. Let's say, yun nga, yung mga katrabaho mo dyan or kakilala mo na mag-invite sa'yo, oy tara, try natin ganito, mag-abroad kaya tayo, mag-open kaya tayo ng business, or di pa tayo ng company, mas maganda dito, yung mga ganun. But this is in a good way kasi this is something na makakatulong talaga sa'yo. Ayan, and keep the power of manifestation, me. Huwag mong isipin yung mga negativity. Lagi ko yung sinasabi sa'yo kasi hindi yan talaga maganda. Especially ngayong araw na to kasi blood moon. Alright? So, please, huwag kang mag-entertain ng mga ganun. So, focus on your finances. Wala namang masyadong, hindi maganda ang sinasabi ng iyong mga baraha dito, both sa cards na to and then dito sa iyong tarot card. Ang sabi sa'yo is more advice to be grounded. Focus ka lang sa career mo, sa finances mo, and then lagi kang mag-invite ng positive energy tsaka positive mindset and positive thoughts. Positive mindset and positive thoughts para walang blockage. Kasi nafe-feel ko may mga blockage dyan sa sa mind mo. So, using the selenite, gusto ko rin i-clear out yung negative thinking mo na, well, hindi naman natin yan maiiwasan. I would like to clear energy me using itong selenite crystal. Let go of the negative energy and negative thoughts and overthinking sa isip mo. Let go of the negative thoughts and negative energy sa isip mo and focus on your goals. Alright. Okay, so ngayon naman, dito tayo sa iyong love life. Tingnan natin kung ano yung pwedeng ipakita. Okay. I-rest muna natin siya for a while. And I would like to use this sa iyong love life reading. General reading lang to using this card. Tapos mamaya dun tayo sa tarot. Oh my God! Ayan na naman! Ace of Heart! Wow, taray ng love life natin.
Oh, King of Diamonds. Sino to? Sino to na nasa isip mo pa rin? Ayan ha. Oh, Five of Heart. Five of Spades. So, ayan no. Kung mapapansin mo, May, eto, Ace of Hearts, tapos King of Diamonds, and then Five of Spades. This is conflict, problema, lahat-lahat. And etong taong to na minahal mo, pinaglaanan mo ng oras mo, ng lahat-lahat sa'yo is nagkukos sa'yo ngayon ng heartbreak, ng pain, ng heartache, lahat-lahat na don't focus on this. Okay? Teka lang. Confirm pa natin. May third party dito. Alright. So, actually, kasi may joker dito eh. This is a player energy. So, hindi to, itong lalaking to, hindi to like trustworthy na talagang 100% mo siyang pagkakatiwalaan. So, be careful with this one. Pero dahil meron kang lumabas sa'yo dito yung Five of Spades, so nasa point ka na ng love life mo ngayon na, ay, tama na to. Kasi conflict na to eh. Nangyari na to eh. And this is because of this third party situation, may it be a person or a time na nagkukos nito. And ito. Ayan. 3 people. Well, regardless, sa kumbaga nakakos sa'yo ng stress, eto, don't mind them. It's not, it's not, parang, it's not worth it. Na iisipin mo pa yung mga bagay-bagay na nangyari na find out mo na discover mo na yung mga ganun ba, May? Right? So, dito tayo sa tarot. Oh. See, you have the Fool. Yung ginagawa mo ngayon, May, or yung ginawa mo recently, it's a risk. Kumbaga sa ay, tama na. Sure na ako. Enough is enough. Parang ganun. You have this energy in your life na ngayon eh. So, ipagpatuloy mo lang yan. Huwag kang mag-alala kasi everything will be okay. With the moon energy, with the sun energy, plus yung yellow dito means positivity and positive energy. And then, this is, kung mapapansin mo tong white rose na to, it's, tawag dito, yung parang purity. Kumbaga, linisin mo yung puso mo ng, sabi yung parang, wait, paano ko ba explain? Kumbaga, itry mong linisin yung sugatan mong puso. Kumbaga sa lagyan mo ng alcohol para ma-disinfect yan. Nang sa ganun makapag-move on ka na and makapag-move forward ka na for real. Kung sino-sino man yung mga taong yan na nakasakit sa'yo, and until now, yung mga taong ganyan, it's not worth it. See? Judgment. Ayan o. So, nangyari yung mga bagay-bagay na yan for a reason. And para turuan ka rin ng leksyon ng universe na, ito, ganyan, pinapakita na namin sa'yo. Hindi yan maganda or ganto-ganto yan sila. Yung mga ganun ba?
Queen of Wands. So, stay as simple as you are. Me, this is a representation of a positive woman, positive mindset. And ito, nakafocus na lang to. You know, nakafocus lang to sa goal niya. As you can see, saan yung direction niya. Ayun, no, right side, moving forward. So, doon ka lang. Yung mga taong nanakit sa'yo, na nag-cause sa'yo ng heartache, ng pain, let them be. Namatay na yan. Kumbaga sa ano, patayin mo na. Ayan, no, this is a coffin actually. And this is new life. So, the universe and God is telling you na, okay, enough na yan. Enough na yan, Maki. Wag mo nang paglaanan ng panahon yung mga yan. Or kung sino man yan sila, na hindi naging maganda hindi maganda yung ginawa nila, yung ginagawa nila until now. Tsaka, you are guided by your guardian angels, me. Ayan, o. So, lahat ng ito, nangyari yan for a reason. And, focus ka lang sa goal mo. Kung nasa point ka na nasa process ka na ng life mo na, or nasa stage ka na ng life mo na, nasa moving on ka na, go for it. In time, everything will be okay, na mas okay pa talaga. Pero, don't let your guard down kasi may cat dito. So, maging ka pa rin, mapagmatsyag sa mga paligid mo. And again, huwag kang maglala kasi yung karma hindi yan sa'yo. Ikaw yung klase ng tao based dito sa Queen of Wands, kasi may presence ng pusa dito eh. Ikaw yung klase ng tao na saktan mo kung may masama mangyayari talaga sa'yo. Di ba lagi mo yun na-mention sa akin? And yes, that's true. Ayun. Napaka-mysterious kasi ng mga cats eh. And speaking of cat, lumalapit yung itim namin na itim na aso sa akin. Okay. Last 3 cards. Oh. Yan. Tingnan mo to. Huwag mong ikulong yung sarili mo sa mga this is thoughts and communication. Huwag mong ikulong yung sarili mo sa mga ganyan. Sa mga negativity sa sarili mo. Ang galing, no? You are guided by the universe. So, huwag kang mag-alala, me. Everything will be okay. The more na mas nilalove mo yung sarili mo, the more na ma-attract. The more na parang magiging magnet of love. So, mahalin mo yung sarili mo this time. Let go of the negativity, yung mga taong yan. And then, mag-focus ka sa family mo, sa emotions mo, sa mental health mo. And everything will be okay. Alright? So, ayun lang, me, yung aking reading for you today. And, in fairness naman, wala naman super negative. Yun lang, yung sa love life part mo dun sa lalaking yun. Pero, alam naman ng barahan na you are getting there. And, you are really getting there. So, go lang, me. Keep on fighting. Alright, so, yun lang. Love and light, me. Bye-bye.